kaya ako naniniwala sana pag-upo ho ni Digong, maasikaso ho yung mga workforce ho natin na nagtatrabaho sa mga call centers. Ito ho yung medyo napabayaan ho ni Pinoy at napabayaan ho ng mga kulay dilaw. Iba ho talaga pag ikay may jaundice, ano? Biro lang. Why am I saying this, mga bossing? Yung Department of Health are not giving enough advisories how not to live in unhealthy habits and lifestyles. Alam niyo kasi, pag ako I sympathize doon sa mga kabataan kumakain ho ng mga instant noodles. Instant anything from the convenience store. It's okay once in a while, but if you keep it like a habit, yun ang kinakain ninyo, ay puyat na kayo. Pagkatapos niyan, gigimik pa kayo. Pagkatapos niyan, ang pagkain ninyo hindi tama. And then you smoke a lot. Ako ho kasi hindi ako naninirman, but I'm only calling, ito ho yung mga Department of Health, ganun din yung Department of Labor and Employment. Alam niyo ho ba, sa loob mismo ng mga call centers, may malaking mga call centers na kuminsan yung mga company niya na damuho to pagdating sa mga nagtatrabaho sa kanila. Sinusulit ho yung iba Nahahataw ho yung ibang mga kabataan ho natin. Yung iba ho mga 25 to 35 building a career dito ho sa sinasabi ho natin call centers. Mga call centers. So, kuminsan nakakarinig ho tayo ng reklamo dyan na marami raw ho sa kanila na kuminsan di nakaya kasi may sakit. Ay, bay, patatapusin pang trabaho. They're like slave drivers. And so, yun ho And ako ho, nananawagan ho ako sa susunod ho, kung wala pa ng appoint office sa Department of Health, na kinakailangan advisories and guidelines, making sure, yun ho mga kabataan ho natin, malusog, and they're living a healthy lifestyle. Pag may mga call centers na mga malalaki hong gusali dyan, sa baba pa lang ho, nakikita niyo na buga ng para mga pugon yung mga kabataan dyan. It's okay. Siguro, that's the way of saying, I'll have a smoke break. Smoke break. Break. So, that's it. Ako ho kasi, nakikita ko lang yung lifestyle ho na they're not eating well. They smoke a lot. They don't sleep well. And then may gimmick pa ho sila. And a lot of cases ho ng mga STD at HIV, kumalat na ho sa karamihan ho rito sa mga nagigimmick. Karamihan ho sa kanila sa call centers. And so, probably the lifestyle ho na what it is, na kulang na ho, naghahabol, gusto mag-good time, bagamat sila'y pagod na, sige pa rin. So, what is that? Something has got to be done, somehow without even imposing. Hindi ho yung parang pinagduduldulan sa kanila, bagkus pinakikita lamang. There's got to be a way na maprotektahan ho sila sa environment ho nila, sa kanilang kinaroroonan, yun hong estado ng kanilang paggawa doon sa kanilang mga workplace. Sila ba ay talagang environmental friendly ba ho yung lugar nila? Ako ho'y nagsasalita diyan kasi nakikita ako ho minsan malimit ho nadadaanan. So, yun ho, kapareho ng ganyan. Another thing, yung labor natin, Department of Labor and Employment, dapat kayo, marami ho kuminsan talagang sumbong ho sa amin sa mga kanilang pinagtatrabaho ng call centers. Abusado kuminsan yung kanilang mga, for whatever reasons, mga labor issues, kinakailangan matingnan na maigi to. Nung yung panahon ho ni Pinoy, eto hong call centers, hindi ho nung kapareho ng panahon ho ng maliit na ale na kilala ho si Gloria Macapagal Arroyo. Nakikita ho natin na ito si Gloria Macapagal Arroyo noon, bumibisita ho random sa mga call centers. Si Pinoy, hindi. Ay, natatakot baka maambunan Mahilap niya, pag naambunan yung bumbunan mo, magkakasipon ka. Naturo siguro, kaya nagkakaubo-ubo. Lakas pa ni Megarillo. And I didn't hear anything na my concern sa Department of Labor and Employment at saka yung Department of Health to speak. Yeah, they'll tell you kung bakit tumataas yung sinasabing mga HIV and sexually transmitted diseases. If they ever talked about the lifestyle. Yung pamumuhay at uri ng pamumuhay ng mga kabataan ho natin sa susunod na henerasyon. In the next 10 years, are we going to be seeing a healthy generation ng 25 to 35 moving to 45 to 55? Katakot-takot ho ng mga sakit ang maglalabasan ho yan. The way things are going, ako ho, I'm sounding the alarm. Department of Health. Yan hong si Garin, yung politiko ho yan Kongresista dati yan. Congresswoman. Nilagay ho ni Pinoy. Alam niyo man ho kasi, pamilya mga Garin family, pamilya na mga mga sabihin ho natin, balimbing.
Ano nagawa ni Garin? Wala. Tulad ng politiko, kaya ang hirap talaga pag isang politiko nilagay mo maging gabinetes, ang hirap eh. But not all. Sa atin lang ho rito, bigay kayo ng gabay, magbigay kayo ng mga advisories, magbigay kayo ng mga all-points bulletin. That's all it takes. Hindi niya man pagduduldulan eh. Somehow, makakarinig din mga kabataan. But sometimes, ang lumalabas lang ho, ganun eh, tumataas ang bilang ng mga HIV, tumataas ang bilang ng mga sexually transmitted diseases, nagkakasakit, nagkakaroon ng hypertension, diabetes, at all these stuff, mga anything, something to do with what the lifestyle. You know, metabolic syndrome that affects your liver, your lungs, and so is your intestine and your blood and your heart. Metabolic syndrome. They're all about metabolism.